sa kanya, unahin niya yung probinsya niya. Dahil, para paniwalaan natin, kung malinis sila, well and good. Tulungan pa natin. Yung suggestion ko, makakatulong sa kanya. Kung totoo yung sinasabi niya, malinis. Unahin niya probinsya niya, then probinsya na, magkatabi lang kami. Imbestigahan kami lahat. Maski hindi flood control, lahat ng project imbestigahan nila. We are very transparent in Ilocos Sur. Heto nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga reaction update PH. Nagsalita na ho si Manong Chavit Singson patungkol dito sa kanilang lugar. Saan nga po ba? Sa Ilocos Sur at Ilocos Norte. Narinig naman ho natin mga ka-update na mag-imbestigahan pa sila ng kanilang nasasakupan. Kasi nga naman sa pinapakita ni Marcos Jr. Parang wala ho siyang alam diyan sa mga flood control at tila nagmamagaling, nagbibida-bida na kasama sa nag-iimbestiga. Pero dito sa isisiwalat ho ni Manong Chavit, mga ka-update, mas malinaw na unahin niyang pakialaman, imbestigahan itong nasasakupan ng anak niyang isang congressman diyan, si Sandro Marcos. Diba? Pakialaman ho nila ang kanilang lugar, hindi yung punaho sila ng puna. Isipin mo, nasaan yung flood control, nasaan yung mga ghost project, nasa Luzon, sinong tinitira ho nila, sinong binabanatan nila? Yung mga taga Davao. Diba? Lahat ho ng galaw ng mga taga Davao, ng mga Duterte, yan po yung binabanatan nila. Pero malinaw na yan, mismong kay Vince Dizon pa yan nanggaling, nasa Luzon yung ghost project, wala ho sa Davao. Kaya kahit na anong paninira ho ang gawin ng magtatay na Marcos Jr. na yan sa pamilyang Duterte, alam naman po ng taong bayan kung sino yung nagtatrabaho at hindi. Kaya lahat ho mga ka-update, lahat ho ng ginagawa ni Marcos Jr. na nag-iimbestiga, wala hong katuturan. Mismong lugar nga ng anak niya hindi niya mapakialaman. Mismong lugar ng anak niya hindi niya maipakita sa media kung gaano kalinis. Kasi marami ho dyan ghost project. Diba, binalita na ho natin yan. Nireactionan na ho natin yan na billion-billion po yung mga ghost project dyan sa Ilocos. Dyan sa lugar ng anak niyang kurakot din. Kaya mga kabdit, pakinggan ho natin etong naging pahayag ni Manong Chavit patungkol sa mga ghost project ng kanyang anak na si Sandro Marcos sa may Ilocos. Kaya mga kabdit, rekta na ho tayo. Wala na hong paligoy-ligoy pa. So ipakita niya na ganoon din sila, then maniniwala ang tao. Bakit ayaw galawin? Ang kako nga sa ICI, unahin ng Ilocos Norte, para magkaroon ng pagtitiwala sa ating presidente. Sa Senate lang, pinagtakpan na nila. Nung dumating yung Ilocos Norte, hindi na minensyon, tinakpan. Hanggang lumabas din Ilocos Norte, tapos si Lintuna. Ngayon, sila nagsasabi na wala na raw investigasyon sa flood control. Doon naman tayo ngayon sa Farm to Market Road. So, ibig sabihin, ang daming dadaanan, issue na nag-divert na sa tunay na issue. Nagsabi ng ICI, ang daming ghost project. Bakit tayo pupunta sa another project? Ibig sabihin, bisigan nyo muna lahat yan hanggang matapos ang term ko. O hindi tayo umabot sa kanya, wala na, tapos ang term niya, alis na sila. Kasi ang Pilipino, madaling makalimot. So, paalala ko lang sa ating kababayan, yung nangyari sa parents nila, napatalsik, napaalis due to graft and corruption. Yan nga naman po ang naging dahilan nila kung bakit sila na-kick out sa Pilipinas at napunta sa Hawaii. Kaya mga ka-update, hindi na ho nakakapagtaka ito mga ka-update na mangyayari ulit yaan. Bakit po? Kasi mga ka-update, harap-harapan na ho tayong ginagago ng mga taong yan. Isipin mo yan sa ICI, mukhang
naging state witness pa itong si Martin Romualdez. Samantalang siya naman talaga ang isa sa mga mastermind ng flood control ghost project na nangyayari sa ating bansa, tapos gagawin siyang state witness ni Bonjing Remula. Kaya ano po mangyayari sa ating bansa, mga ka-update? Wala ho. Hindi na ho tayo makakabangon hanggat sila ang nakaluklok sa ating bansa. Lulugmok at hihirap ang ating buhay. Sinasabi ko na ho yan sa inyo, mga ka-update. Diretsahan lang ho tayo. Kasi tulad ngayon, sobrang hirap. Yung mga ating kababayan dyan sa ibang bansa, pag tinanong sila kung taga saan sila, nasabi ko na rin ho ito eh. Na, minsan, hindi naman ho lahat. Where are you from? Hindi ho nila masabing taga Pilipinas sila. Bakit? Kasi nga ho, matindi yung korupsyon. Nahihiya ho yung mga iba nating OFWs na sabihing Pilipino sila, oh, you're from the corrupt country. Ganun po, kahit sino, mga ka-update, kahit ako. Kung mapupunta ako sa ibang bansa, sasabihin sa akin yan. Siyempre, nakakahiya hong hindi na ho katulad ng dati ang ating bansa. Hindi na ho nakaka-proud pag sinabi yung bansang Philippines. Kasi pag bansang Philippines na yung sinabi ngayon, di ba? Pag sinabi po yung bansang Philippines, iisipin ng mga ng mga foreigner, corrupt country. Most corrupt country in the history. Masaya po ba tayo nun? Magiging proud po ba kayo nun? Pero nung mga ka-update, nakaluklok si Pangulong Duterte. Pag sinabing Philippines, masaya. Believe yung mga Amerikano, yung mga kano. Bakit? Kasi ho, nililinis na yung droga. Nililinis na yung Pilipinas. Kaya makikita mo ho yung pinagkaiba. Si Pangulong Duterte, sobrang layo ho sa panunungkulan ni Marcos Jr. Totoo po yan. Noong panahon ni Tatay Digong, proud na proud, pati mga foreigner, mga kano, ibang lahi, na maraming tourist, maraming nagbabakasyon dito sa ating bansa. Sa panahon ngayon, lahat ho ng kriminalidad nagsilabasan. O ano po, hindi naman po tayo pwede magmaang-maangan. Pati po yung mga turista dito sa ating bansa, pinapatulan, ginugurgur yung mga Koreano, lalo na ho ngayon. Yung mga Koreano, takot na. Kasi nga doon sa insidente na nangyari noong ilang buwan pa lamang. Diba? Kaya napaka-imposible pong mabago yung ating bansa kung sila pa rin ho nakaluklok. Diba? Alam nyo po ang ating pag-asa sa 2028 presidential election. Si BP Sara bilang presidente. Bagong Duterte na naman ho ang kailangan natin para mabago ang Pilipinas. Diba? Nakakaya nga, nasa Guinness Book of Records. Ang tatay nila ang sama pangalan. Akala ko lilinisin na nila nung inimbita ko na tumulong sa pagtakbo niya sa vice presidency. Ako lang nagsabi na, presidente muna, but at that time walang tatalo kay Inday Sara. So ako lang nagsabi na presidente muna, pero pag nag-file si Sara, you have to slide down. I have the leverage to talk to Sara. Ikaw ang vice. Protected ka na. Palakpakan pa yung mga leaders. Sabi niya, thank you, Manong. Yun lang. So all the way, tinuruan ko. Pera, lahat, nagkakawa ng kontribusyon. So, nakalimutan ako, okay lang. Wala akong samaan loob doon. Talagang ganyan ang buhay eh. Kaya lang may Alzheimer ka ako dahil nakalimutan na nga eh. Of course, tumulo ako. Eh di, yung mga mayors naman, maraming problema bawat there are 1,500 municipalities. Halos lahat siyempre sasabihin nila ang mga problema nila. So, gusto ko bang dalhin na, wala na. So, nagtataka kami lahat, okay lang, wala tayong magawa kung yun ang gusto nila. Pinagantay ako ng pinagantay for 3 years. Antay ka lang, hanggang naging anti-Marcos na ako. So, yun po ang nangyari.
sana po wag tayong pabudol. Dahil ang liwanag, sinabi na ang ICI, maraming ghost project. Bakit tayo pupunta sa Farmers Market Road? Bakit pinaimbisigan ngayon mga iba? Hindi naman po tayo gago lahat ng mga Pilipino. Parang ginagago na tayo mga Pilipino. Siya naglabas. May Alzheimer nga siya dahil hindi niya alam, damay siya. Sila ang target, third biggest beneficiary of the Diskaya. Paano nakakuha si Diskaya ng 31 billion in 3 years na term ni BBM? 31 billion nakuha niya. Matagal na ako sa construction business. Never ako nakatanggap ng 1 billion na nakapag-project ng 1 billion. Ngayon, ako pa binibitahan ngayon. Wala kami project ni Diskaya ron. Wala kaming... nasa akin listahan lahat. Si Diskaya, 31 billion nakuha. Sino nagbigay nun? May connection sa taas. Paano nakarating ang mga Diskaya sa Ilocos Norte? Yun, iniwanag nila bakit nandun. Ano yung mga project niya? Diskaya have 38 projects in Ilocos Norte. Ipakita nila yung mga project nila doon, then we should believe him. Ngayon, dinay-divert na. Ang nangyayari ngayon, diversionary tactic. Iba na ang sinasabi nila. Wala nang flood control. So, yun ang sitwasyon natin ngayon. Ano mangyayari sa ating bansa? Wala nang progress yan. Ang ekonomiya natin, wala nang progress. Retrogression na, retrogress. Hindi progress. Ibig sabihin, kabaliktaran ng progress. So, yun po mangyayari sa atin. O di nila ayusin. Governor, in your opinion, ang Pilipino ba ay united? Are we united? Kasi yung September 21 na rally, no? Parang iba-ibang grupo, watak-watak. Ano palagay nyo? Wala po mangyayari sa mga rally-rally. Kasi kanya-kanyang agenda. From the very beginning, kung gusto natin masolve itong problemang ito, let us cross party line. Walang liberal, walang Duterte, wala mga partido. So, maski na anong gawin na iba-ibang magrarally, guguluhin lang yan, mapapagod lang po kayo. Manhid po ang kalaban. Hindi na sila nakakaramdam. Hindi ako nagsabi, pero si Maharlika, bangag daw ang presidente natin. Walang pakiramdam. Hindi niya na alam ang gagawin. So, maski mag-protesta kayo, hindi magre-resign yan. Pero kung magkaisa tayo lahat, dahil ang survey, 20% na lang suporta ng tao, 80% against them. Nasa record yan. Kailangan magkaisa tayo, pabayaan naman natin ang mga kabataan. Nag-aaral man sila o hindi, mga kabataan mag-decide kung kailan ang rally, isa lang. Sundan natin lahat yon, suportahan natin, dahil future ang mga kabataan ito. Hindi po sa amin. Hindi po sa atin. Mga kinabukasan ng mga kabataan ito. So, isa lang. Pero sila mag-decide, hindi mga politician. Sila mag-decide ng date, I'm sure maraming susuporta sa kanila. Yun lang pakiusap ko. Huwag tayo kanya-kanya dahil pinagtatawanan lang tayo. Governor, anong basa mo sa military at sa police? Military at police. Anong basa mo sa kanila? Are they concerned? Hindi, meron akong dito.
Mabubuti natin yung Later on, I will ask you, open forum, so you can ask your questions, but make it brief, okay, and to the point. Sino sa inyong sumama sa rally September 21? Nandun ba kayo? O nasa bahay kayo, nanood ng Netflix? Ha? Hello? Yung sinasabi yun, yung September 21? Magulo po yun dahil kanya-kanya. Yung mga liberal, kami lang, sabi nila. Ang ginawa ko naman, nagpakain lang eh. Kinain naman nila. So, nagpunta ko sa kabila, dadali ko rin yung, marami kasi kami portable kitchen, 6. 6 din ang portable hospital namin. So, pag may disaster, ngayon nga, galing na sila sa Bicol, nasa Cebu sila, pauwi na. Pagod na ang mga doctors namin. So, umiikot po yun. Now, ako naman, nagpakain lang nung 21. So, maganda naman lahat. Kaya lang may nanggugulo na. Nung umuwi ako ng hapon, iba ng crowd. Dumating na yung mga manggugulo. So, doon na lang tayo magpakain sa tabi, sa EDSA ko rin dyan, ako. So, doon ko lang pinark yung mga ibang truck ko. Kumakain naman lahat. Ang pumupuntahan, dumadaan. May dumadaan doon na binugbog yung kitchen. Kung ano nung sinasabi. Bumalik. Naka-black sila, nakamaskara ng black. Noong bumalik, tinanggal yung mask niya. Pasensya na ho, malaki ang binayad sa amin, sabi niya. Sino nagbayad sa inyo? Sabi yung mga nagpapakain. Si Martin Romualdez at saka si First Lady, sabi nila. Although di ako naniwala, yun ang sinabi yung mga dumaan. So, ganun ang nangyari nung 21. Now, gusto ko lang ipaalala sa mga sundalo, mga pulis. The constitutional duty of the AFP, protector of the people and the state, for our mutual education, the primary provision that defines the duty of the armed forces of the Philippines under the Constitution in Section 3, Article 2, which provide that civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state to secure the sovereignty and the state and the integrity of the national territory. Reading of the above provision does not say that the AFP is the protector of the President and his government. Protector of the people and the state, hindi po yung Presidente. Yun ang nasa Konstitusyon. Kasi sinasabi nila, nasa Konstitusyon, protect the President. Hindi po. Should protect the people. Yun po ang question mo. Okay, so Governor, you're suggesting the following. Dapat mag-unite ang mga tao sa rally, no? Sa isang rally lang at isitabi ang mga agenda. Okay, pangalawa, palagay mo ang military police susuportahan kung maraming tao ang magra-rally at kabataan ang maglilid ng rally. Ang palagay ko kung kabataan ang mag-umpisa, marami pong susuporta. Pati mga military, pati mga pulis. Dahil may mga anak din sila. Kinabukasan po ng anak natin lahat. Pati anak ng mga sundalo, anak ng mga pulis. Kinabukasan nila ito. Kung mangyayari ito, maubos po tayo, ang mga opisyal natin, aalis lang. Walang madedemanda. During the time na pulis, sinong
nakulong si Dapules. Yung mga nagnakaw, wala. Including BBM, nagkakaso rin. Ito mga record. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ang liwanag po dito, siya ang nademanda noon. Wala nangyari. 200, the group cited Marcos special allotment orders that paneled 205 million of Marcos paid up to the following bogus foundation, Social Development Program of Farmers, Foundation, SDFFI, the President who is. At nandito lahat yung mga ginamit niyang mga fake na organization. Pinunduhan ng 205 million. Ano nangyari? Wala ho. Kinulong yung, ngayon, may testigo na nagtuturo, yung Marine, hindi na raw makonsensya dahil naawa sa mga anak niya. Ngayon, siya pa may kasalanan, baka siya pa demanda. So, wala na po mangyayari sa atin. Dapat, testigo siya, protektahan na siya, at idemanda na yung mga sinabi niya ron. Wala, binaliktad nila, siya pa idemanda. So, ganun po ang sistema natin ngayon. Nakakatakot po. Walang nangyayari na sa ating bansa kung matolerate itong sistema na ito. Diversionary tactic lahat ang ginagawa. Pinaimbestiga lahat ng mga kasama niya ngayon. Siya lang ang bida. Nilalaglag na lahat. Basta, wag na lang siya. Bago umabot sa kanya, laglag lahat. Tapos na ang term niya. So, Governor, kilala mo si Presidente. Anong mensahe mo sa kanya to BBM? Anong sabihin ko po, mahirap mapagsabihan yung mga bangag. Bangag, sabi ni Maharlika eh. At saka, nahuli sila kasama si First Lady noon may report na sa US na namatay yung anak ni Tantuco, umiiyak daw yung asawa para tumawag ng 911, ayaw patawagin dahil na-overdose ng drugs. Now, may report na yon. May report na on record. 12 hours after sa report, bawal po yun. It's against the law sa US. Lininis nila lahat. Report ng mga US. 12 hours, lininis nila lahat, pero nagkalat pa rin daw ang cocaine. Galing po sa Amerika yung report na yan. So, meaning, talagang may nagdra-drug sa kanila. Kasi nag-cocaine. So, paano sila mamumuno sa ating bansa kung matolerate ito? Marami po silang pera. Yung nga sinasabi ko na attack dog. Ngayon, kinakakat na ako yung mga attack dog. Ang attack dog, ulol na aso, pag nakaamoy ng flood control, kakagat. So, yun ko, ngayon, ang kumakagat sa akin. Ang dami ng... Kako nga, kung totoo yung sinasabi nila, pakukulong ako.